rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matindi talaga ang pangangailangan ni Gabo ng salapi sapagkat tinodo niya na talaga ang kanyang pagpasok sa grupong Anino. Nakiusap siya kay Tatang na bigyan siya ng maraming trabaho. Hindi niya umano tatanggihan kahit ano pa ang mga ito. Subalit hindi nga kumbinsido si Lawin at Uwak. Masyado pa umanong maaga para maipasok si Gabo sa kanilang grupo. Marami na umano ang nagtangkang sumubok, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Kaya naman anya pa nitong si Tatang na alam nila na kakayanin ni Gabo, ngunit ito kung handa na ang binata. At dahil sinabi na ni Gabo na handang-handa na siya, kayang-kaya niya ang lahat, ay inilatag na nitong si Mang Tomas ang perang pwede niyang kikitain sa bawat misyon na makakanyang maisakakatuparan. Sa pagkakataong ito, bawat tagumpay na misyon ay 1,000,000. Kaya natunganga itong si Gabo at sinabi niya na sa laki ng pera ay marahil buhay niya ang magiging kapalit ng mga ito. Ganun pa man, desperado na itong si Gabo na tanggapin ang hamon ni Tatang. Matapos ito ay anyagi sinabi nga nitong si Tatang kay Lawin at Uwak na ibigay ang lahat ng kakailanganin ni Gabo. Pera, kagamitan, sasakyan, damit at lalong-lalo na ang kakailanganin ni Gabo na mga armas. Kaya sa pagkakataong iyon ay todo na si Gabo. Wala nang atrasan pa. At nang makabihis na si Gabo ay talaga namang tila siya ang bida sa naturang palabas na Matrix Revolution. Kaya naman sa pagkakataong iyon ay handa na si Gabo. Hinarap niya si Tatang at bilib naman ang matanda sa kanya. Pahiwatig ni Lawin at Uwak na mag-iingat si Gabo dahil ibang laban na ang kanyang haharapin ngayon, malayong malayo sa sinabi nitong si Tatang noon na misyon na ibinigay sa kanya dahil malalaking sindikato at mga tao lamang ang kakalabanit haharapin ni Gabo. Ngunit sabi ni Gabo, wala siyang kinakatakutan, handa siya sa lahat, handa siya sa hamon ng laban. Paglabas ni Gabo, ay dito na nga siya nagmamasid-masid sa paligid na animoy superhero na talaga namang susulpot-sulpot bigla kung may disgrasya. Dito nga niya napansin na may barilan at agad nga siyang rumisponde. Ikinagulat ni Gabo sapagkat nang puntahan niya ay ang mga talagang sindikato na naman ang kanyang nakita. Nakita niya muli ang lalaking nakalaban niya noong kinukuha niya ang gold bar sa mga iyon. Ngunit ang mas nakakatakot ay babae ang kanilang kalaban at nang humarap ito ay nakita ni Gabo ang isang pamilyar na mukha na ilang beses na nga rin silang nagkita. Si Samantha pala ang kasalukuyang kalaban ng mga Zafra. Pilit nga nila itong hinahabol dahil balak talaga nila na itumba si Samantha. Ngunit hindi nga makakapayag itong si Gabo. Agad siyang sumali sa laban. Dito niya pinuntahan si Samantha na sa kasalukuyan wala na ngang malay dahil sa tagas ng dugo na dumaloy sa kanyang balikat. Tinamaan kasi ang dalaga at dito agad siyang nawalan ng malay. Si Gabo ang sumalo sa laban at dito na umatras ang mga Zafra dahil hindi pala talaga nila kakayanin muli ang lalaking may long hair. Sa pagdating nga nila Zafra sa kanilang alamansyon ay dito'y binalita ni Lucas na hindi nila napaslang itong si Samantha, ngunit naninigurado sila na naghihingalo na ito dahil tinamaan umano ni Lucas sa dibdib. Napangiti si Mariano kaya wala na silang dapat ipangamba. Kaya naman dito ay ang target nila ay maitakas na naman si Victor. Pahina na umano at nalulumpo na ang NCIA dahil natambangan nga nila ang grupong Bravo at naitumba rin nila si Mr. Chan. Habang itong si Gabo, agad nga itong dumating sa pamamahay nila. Dala-dala si Samantha. Nagulat nga ang kanyang pamilya dahil may dala na naman itong bagong miyembro.
Ngunit anya ni Gabo na panamantala lang ito, hindi niya naman magtatagal ang babae dahil kakilala niya lang ito't nakita niya sa daan na wala ng malay. Tinulungan niya. Kaya naman itong si Betchay, galit na naman dahil dagdag na naman umano ito sa pakakainin niya. Ngunit sabi ni Gabo na hindi na kailangan pang isipin ito ni Aling Betchay sapagkat may pera na siya at may trabaho. Araw-araw siyang maghahatid ng pera para may ipanggagasto sa kanila. Habang si Samantha ay nagpapagaling sa mga oras na iyon at dito nga walang kamalay-malay si Samantha na nagpipiling na naman itong si Gabo na animoy boyfriend ito kung makatabi ay wagas. Sinubukan pa sanang halikan ni Gabo si Samantha subalit nagising ang dalaga. Bigla nga itong kumaripas at sinabing ano ang ginagawa sa kanya. Ngunit sabi ni Gabo na wala siyang ibang gagawin. Naririto si Samantha dahil nawalan siya ng malay. Magpasalamat na lamang daw umano ito at tinulungan siya ni Gabo dahil kung hindi ay baka paglalamayan na nga siya sa kanilang tahanan ngayon.